At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-usapan ho natin ngayong araw na ito ay itong mainit na issue pa rin tungkol sa legality ng pag-aresto dito kay dating Pangulong Duterte. So may nakita ho ako na pag-uusap nitong Undersecretary na si Attorney Claire Castro dito sa mga kinatawan ng gobyerno natin during sa paghain ho ng arrest warrant sa dating Pangulong Duterte. So pakinggan ho natin ang sinasabi na ito. Ayan ho. Nick, ano po yung naging papel po ninyo at the time na isa-serve yung warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Naging papel ng DOJ doon ay kami ang naging competent authority or competent judicial authority upang saksihan ang buong pagpatupad ng warrant of arrest at siguraduhin na sumusunod ito sa mga kinakailangan ng ICC upang properly ma-deliver si PRRD sa kanila. Okay. Ayun nga ho, narinig ninyo yung sinabi ng kampo ng DOJ na itong si Yusek Nick ba to? Di ko lang siya kasi kilala guys, no? So yun nga ho, sinabi niya na sila ang naging competent judicial authority na nakalagay nga dyan guys, no, sa Article 59 ng Rome Statute ng ICC Kabayan. Ayan ho. Pero kasi, dahil nga ho sa marami ho ang kumukontra, lalo pa sa kampo ng mga Duterte, no, na di umano ay illegal nga itong pag-aresto, pag-serve ng warrant dito kay dating Pangulong Duterte. So, i-recap lang natin, according sa DOJ, sila ang naging competent judicial authority during sa pag-serve ng arrest warrant kay Pangulong Duterte. So, ito ay kinukontra nga ng ibang nakakaalam sa batas, lalo pa sa kampo ng mga Duterte, no, na ito di umano ay illegal. Kasi dapat nga daw ay dalhin talaga physical si dating Pangulong Duterte doon sa korte at iharap sa judge ba. Ganoon ang pinapaliwanag ng ibang kampo ni Pangulong Duterte. Tapos doon nga ipipresent yung inilabas na arrest warrant ng ICC. Ayan ho. So, meron isang abogado dito na si Attorney Anselmo nagpapaliwanag kung ano ba ang pagkakaiba ng DOJ at ang judicial dito sa Pilipinas. So pakinggan ho natin yan, kabayan. Ano po ba ang pagkakaiba ng Department of Justice at saka ng Justice? Parehong may salitang justice, di ba? Magkaiba ba sila? Tingnan natin. Pag sinabi mong Department of Justice, Executive Department po yan. Sino po ba ang superior nila? Ang President of the Philippines. O paano naman pag sinabi mong Justice? Pag sinabi mong Justice, Judiciary. marami po yan sa Philippines. Meron pong Justice of the Supreme Court, may Justice of the Sandigan Bayan, may Justice of the Court of Appeals, at meron din pong Justice of the Court of Tax Appeals. In other words, ang Department of Justice po, Executive Department. Ang Justice naman po, Judicial Department. Magkaiba po ang roles nila. So ayan ho ang sa tingin ko pinaglalabanan ng kampo ni Pangulong Duterte dahil nga ang DOJ ay according to sa interview kanina ni Undersecretary Attorney Claire Castro na DOJ ang naging competent judicial authority. Kasi nakalagay ho yun sa Article 59 ng Rome Statute ng ICC na dapat upon serving the arrest warrant, dadalhin mo talaga yan sa competent judicial authority. So, ang nag-perform ng duty na yon according dito sa kampo ng DOJ, sila. So, according naman dito sa sa sinasabi ni Attorney Anselmo, ang DOJ is under ho siya sa Executive Department na ang kanilang superior ay ang Office of the President. So in short, ang pinapaliwanag dito na Attorney Anselmo na ang sinasabing judicial is magmula sa Supreme Court, Court of Appeal, and Sandigan Bayan, and pababa sa Regional Trial Court, and ano pang mga korte natin dito sa Pilipinas. Yun ho ang sinasabi dito ni Attorney Anselmo. Ayan ho. So, medyo mahaba itong usapin guys pagdating sa mga technicalidad kasi yun ho ang pinaglalaban ng mga Duterte. At kaya nga sinasabi nila na illegal kasi nga hindi siya na
ipresenta dito sa korte natin, sa competent judicial authority, at doon ibinasa yung isinerve na arrest warrant na galing sa ICC ho. Ayun.